Kumusta, Calapenia? Sabi nga natin, kailangan buhayin natin ang pagiging isang Calapenia. Palakasin natin ang mga kasama natin, mga kababaihan dito sa lungsod ng Calapan. Kaya sinasabi ko nga parati, pag ako'y bumabati, kumusta ka? Babae ako, hindi basta babae lamang. Kayo ay binuo ko para mas mapaganda natin ang samahan ng mga kababaihan dito sa lungsod ng Calapan. At kung ano ang meron ang lungsod ng Calapan para tulungan ang Calapenia, dahil ito ngayon si Mayor Malu Flores Murillo para itaguyod ang Calapenia. Samahan niyo ko sa patuloy na pagpapalago, pagdami, pagbibigay ng kabuhayan sa mga pangangailangan ng mga kababaihan dito sa ating lungsod. Although, itong araw na ito, itong buwan ng Marso, ay buwan nating lahat. Buwan ng mga kababaihan at tayo ngayon ay nag-celebrate ng simpleng pagtitipon. Sabi nga, isang sandali ng pagbibalik ka daw at pasasalamat sa bawat hakbang na ating lahat na tinatahak. Ako po ngayon ay punong-puno ng pasasalamat at galak kasi palagay ko, itong pangalawang taon ng ating motorcade ang mas mahaba, mas maraming sumali, at maraming sumayaw. Okay ba inyong sumba? Sa susunod, damihan pa namin ang 1 billion dance natin para maipalam natin sa buong mundo na ang Calapan ay kasama ng buong kababaihan. Sa paglipas ng maraming panahon, maraming aspeto ng ating lipunan ang nagbago at isa na nga dito ay ang ating pananaw sa papel ng mga kababaihan. Mula sa araw ng mga oportunidad ay tinatanging para lamang sa mga kalalakihan. Ngayon ay binigyan na tayo ng pantay na pagkakataon at karapatan. Tayong mga kababaihan ay di lamang mga tagapagmasid. Tayo ngayon ay mga tagapagtaguyod ng pagbabago at mga kontribusyon sa pag-unlad ng ating lungsod. Bilang isang babae, katulad ko, ako'y nagpunyagi, ako'y lumaban para sa ikabubuti ng bawat isa at ng bawat mamamayan ng lungsod ng Calapan. At sa larangan ng pagdinegosyo at paglilingkod bayan, naranasan ko po kung paano magbago ang ating mga komunidad at ang ating mga pananaw sa kababaihan. Naramdaman ko ang suporta at pagmamahal ng taong bayan, lalo-lalo na nang ako ay inihilang ninyo bilang kauna-unahang babae ng lungsod ng Calapan. Bilang mayor at bilang tagapagtanggol, lingkod bayan ng mga kababaihan, at naramdaman ko rin na kayo ang aking naging inspirasyon upang magpatuloy ang ating misyon ng paglilingkod at pagtulong ng may pagkalinga at malasakit sa ating kapwa. Kaya sa pagkakataon ito, nais kong ibahagi sa inyo ang mga tagumpay na nakamtan ng ating mga Calapenia. Sa tulong ng ating sama-samang pagtutulungan at pagkakaisa, at sa tulong na rin ng nabuo nating CSO at ng
ating People's Council. Kung wala tayong People's Council dito sa lungsod ng Calapan, na pinagtatanggol ang karapatan ng bawat isang civil society organization, yung ating mga asosasyon, kooperatiba, sa pamamagitan din ng ating Presidente, Doris Melgar, at sa tulong na rin ng ating Sarilaya President, ang aking kaibigan ng nanay ko, ang aking kaibigan ng nanay ko, at kaibigan ko rin naman, si Madam Met Jimenez. Madam na siya, kasi siya talaga ang kaibigan ng nanay ko, at siya talaga ay nakikipaglaban para matulungan ang mga kababaihan. Kaya ito po ay lang sa marami pa nating gagawing mga programa, magbibigay liwanag at pag-asa sa ating lungsod, mga programa nagbibigay ng oportunidad at tagtaguyod ng pagbabago alang-alang sa ikabubuti ng ating mga minamahal ng mga kababaihan. Tandaan nyo, hindi tayo maakin kung hindi tayo papayag na tayo'y magpaksin. Tandaan nyo, iba na ang panahon ngayon. Panahon na para marinig ang mga boses ninyo. Dahil kayo ay kasama ng lipunan sa pagtataguyod at pag-unlad ng ating syudad. Ang ating mga programa sa kasalukuyang panahon, malayo na ang narating ng sinusulong na pakikibahagi ng mga kababaihan sa sektor ng ekonomiya. Patuloy ang pagkilala sa malaking contribution ng mga kababaihan, hindi lamang sa pagbuo at pangangalaga ng tahanan, kundi maging sa pagpapatatag ng kabuhayan ng inyong sambahayan. Kung ating titingnan ang 2020 socio-economic profile ng lungsod ng Calapan, 54% ang small and medium enterprises at ang nakaristo dito ay mga babae. 44% naman ng kabuuang lakas ng paggawa ay mga kababaihan. Hindi pa kabilang sa talang ito ang micro-enterprises, gayon din ang informal businesses o mga hindi listrado. Ganito rin ang national trend kung saan 67% ay women-owned micro-enterprises based sa pag-aaral ng Asian Development Bank na nasa publiko noong October 2023. Sa kabilang nito, sa total kala na nakalap sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System or CBMS, 63% pa rin ang mga kababaihan na tumatanggap ng 100 to 299 na basic pay kada araw. Bagamat ito ay kabuuan bilang mula sa iba't ibang industriya kung saan ito ang kanilang kabuhayan, malaki pa din ang disparity o pagkakaiba sa kahalagang tinatanggap ng ating mga babae sa pagharaan ng buhay. Sa larangan ng agrikultura, sa pag-aaral ay sinagawa ng Food and Agricultural Organization or FAO of the United Nations, malaking bahagi ng kababaihan sa agricultural workforce pagdating sa preparasyon, pagproseso at pagsasamerkado ng mga produktong agrikultura. Sa kabila nito, isang critical factor na tiningnan ang low income status ng mga kababaihan sa ating sektor. Sa sektor ng pangingisda o pangisdaan, sa pag-aaral din ng ating Food and Agriculture Organization, na ilatala sa taong 2023
na the contribution of women in small-scale fisheries to healthy food system and sustainable livelihoods in the Philippines is 42% ng mga taong depende sa ating small-scale fisheries para sa kanilang kabuhayan, para sa kababaihan. 52% ng mga babae involved sa fish processing, 23% ang employed sa fish harvesting for sale sa Pilipinas ay mga babae. Malaki ang pangangailangan na tingnan at tugunan ang sitwasyon nating mga kababaihan sa pangkabuhayan, lalo na sa pagbibigay ng pagkakataon na mapakinabangan mga programa at serbisyong pampublisyal, teknolohiya at merkado. At ito ang unti-unting tinutugunan sa atin. Sa sektor ng agrikultura, maliban sa pagtugon sa pangangailangan ng buong sektor para sa input supply, farm mechanization at marketing, naglagay na tayo ng programa na direktang makikinabang ang mga kababaihan sa ilalim ng 2024 Integrated Focused Food Production o IFFP ng City Agricultural Services Department, 42% ng duck raising project recipient at 50% ng free range chicken project ay mga babae ang halos nagsimula ng ating mga programa. Sapagkat naniniwala tayo na ang kakayahan ng mga kababaihan ang siyang magpapayabong ng kabuhayan ipinagkakatiwala sa inyo at patuloy pa din pagpapalakas ng organisasyon ng mga Kalapeño. So, katulad po nung nagdaang Farmers Day, karamihan po nakikita natin ng Farmers Day ay puros mga babae ang naroon. At sabi nga, sa organisadong sektor ng kababaihan sa agrikultura tulad ng Rural Improvement Plan or RIC, ito ay binubuo ng 516 members mula sa 18 barangays at sa pagtatatag ng RIC bilang isang non-government organization or NGO ay nakatulong sa kanilang adhikain ang palakasin at patatagin ang kabuhayan kababaihan at ng kanilang mga pamilya. So, tulad po ng ginagawa ko sa lungsod ng Calapan, pinalalakas ko ang samahan ng mga Kalapeño sa pagbibigay ng ating mga livelihood training, livelihood assistance para matulungan ang pamilya, ang kanilang mga asawa, at masigit malaman ng taong bayan na kayo, mga babae, ay kayang-kaya niyong tumindig sa sarili niyong paa para makatulong sa inyong pamilya at sa lungsod ng Calapan. Kaya, para sa lahat ay gagawin ko para tulungan kayo. Mas gusto ko ng mga samahan ng mga kababaihan ang siyang bumuo kung ano ang palagay ninyo nararapat sa inyong mga membro na hanap buhay. Hindi yung ididikta ng gobyerno, kundi yung ididikta nyo na kaya nyo ayusin ang hanap buhay ng bawat isang mga babae dito sa lungsod ng Calapan. At nagtitiwala ako at naniniwala ako na kayang-kaya ng mga kababaihan na tumindig sa sarili lang at paunlarin ang mga negosyo na naibigay ng lungsod ng Calapan. Sa inyong lahat, maraming salamat. Happy Women's Day and God bless you all.